Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili. At ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakahalaga ng aral ni Hesukristo na kanyang ipinakikilala ang buhay sa balat ng lupa at buhay sa kabila bilang ito'y paghahari ng Diyos para sa ating kapakanan ngayon at kinabukasan. Nagiging makahulugan ang pagsasaysay natin o pagsalang-alang natin sa buhay na ito at pagpapalang handog para sa ating kapakanan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y maraming ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipagkakaloob sa atin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ng may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti, mag-iibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid.
Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisihan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang At sumainyo. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao pang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Parang ginugutom ako sa ating mabuting balita at palagi may kainan, may handaan. Tama ito sapagkat it is a banquet na tayo ay kapiling ng Diyos. Ito nga ating pagdiriwang ng misa ay tuturing isang bangkete at nagsasalo-salo tayo sa pagkain ng ating espiritong buhay. Ito ngayon, nagsasalo-salo tayo sa salita ng Diyos. Nagsasalo-salo tayo ngayon sa mga pagnilay-nilay ng salita ng Diyos na nakabubusog sa ating
espiritu. Kaya ibig sabihin, sa ganitong mga ganitong kaisipan at larawan ng buhay, oo nga, ang Panginoon ay kapiling din natin. Siya ay kasalo natin sapagkat ang kanyang paanyaya ay gayon na lamang upang tayo ay magkasalo-salo sa piging ng Panginoon. Kaya ito yung ating dinadaluhan, ito ang palagi nating binibigyan ng pagpapahalaga, ang makasalo natin ang Diyos sa piging na kanyang inihanda para sa atin upang sa kabusugan ng ating espiritu, may kagandahang kaloobang na itatangi, may magandang kinabukasan at may magandang pananaw na inilalandas natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano pat sa pagdating ng araw na tayo na sa kabilang buhay na meron ding piging tayong pagsasaluhan, kapiling natin ang Diyos at doon tayo manginginain sa spiritual na buhay, ang espiritu nating punong-puno ng lahat ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ang nagaan sa atin ng Panginoon, bakit hindi tayo dadalo? Bakit ang hindi sa pagdating ng sumakabilang buhay na tayo, may paanyaya pa rin ang Panginoon? Bakit hindi tayo dadalo sapat tayo bumalik na sa amang lumikha natin? Siya ang ating makakapiling hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ganoon din mangyayari sa muling pagbabalik ni Kristo ay naroon din ang piging na inihanda ng Diyos para sa atin upang tayo magsama-sama na may angking kagalakan at kaligayahan sa piling ng Diyos Ama sa kalangitan. Tingnan muna natin kung ano itong takbo na ating pong mabuting balita sapagkat ang mga inanyayahan ay ayaw dumalo. Hindi ay sapat, meron silang kanya-kanyang gawain o kaya ay hindi talaga buhos ang kanilang pagtatangin, ang pagdalo nila ay piging na inihanda ng Panginoon. Pwede ba natin sabihin sa pagdiriwang ng banal na misa na tayo ay talagang kailangan dumalo pero marami tayong mga kadahilanan para tayo ay pumalya o kaya sabihin natin next week na lang o kaya may mas mahalaga pa akong gagawin. Tama-tama itong ating mabuting balita sapagkat ang mainanyayahan na may iba't ibang mga kadahilanan para sa ganon. Hindi na binibigyan ng importansya ang paanyaya at dumalo sa isang piging at ito'y tungkol sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, kapag may ganitong pagtitipo, nakita natin kung anong dapat na maghari sa ating puso't kalooban, kapiling natin ang Diyos. Siya ay nasa piling natin, handang dumamay, kumalinga, pumatnubay, handang magpatawad, at handa sa lahat ng kapakanan nating lahat ng dumadalo. Kaya, ang mga paanyayang ito ay palagian na lamang, hindi po ba? May paanyaya pang tayo magsama-sama sa mga panalangin. Sama-sama tayo sa mga paggawain ng sakramentong tinatag ni Kristo at ang lahat ng iyan ay sa isang piging ng buhay upang lalong nating makita ang inilalandas na maganda, magaling, karapat-dapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya may kadahilanan pa nga ba? Oo, lalong-lalo na ngayon. Sabihin ng mga tao, busy ako, hindi ako makadadalo. Ay, maganda ang dadalon ko dapat, pero mas maganda yung aking dadaluhan ngayon. Isang piging lalo, sapagkat may party, may birthday party, o iba pang mga salo-salo, at talagang may katuwaan, may inuman, may lechon pa ang aming kakainin. Pero ang mahalaga dito, ang paanyaya ng Diyos para sa atin. Una, paanyaya ng Diyos upang tayo magtipon na magsalo-salo ng pinanggagalingan ng lakas at pamamaraan para sa ating magandang buhay. Ito ang kahulugan ng banal na misa. Sapagkat sa huli ay mayroong paghayo. At ito ang simula ng tayo ay nanginain, busog na busog tayo sa pangaral ng ating Panginoong Kristo. Mailalapat natin sa pagsagupa
sa ano pa mang buhay na ating susuungin. Kaya napakalaga, hindi po ba? And there will always a bright side of life that we are going to do and to track with the kind of life that we have here on earth. Ikalawa, kapag may paanyaya ng Diyos na ito, alam natin na ang Diyos ay nasa piling natin. Siya ang sumusubaybay sa atin, kumakaling at pumapatnubay sa atin. Ano pa hilingin natin? Sa pagdiriwang ng Panginoon para sa ating kapakanan, ito'y pagdiriwang natin sa ugnayan natin sa Diyos. Ano pa ba ang piging na hihilingin natin na higit pa sa piging na ang panyaya ay nanggagaling sa Panginoon? There will be always a great importance of dealing with God in all our life and life's endeavors. Ikatlo, kung merong pagpapaliban o may mas mahalaga pa, tinaisipin natin maigi kapag nag-imbita ang Diyos sa ganitong mga paanyaya, hindi natin pwedeng pasubalian, pag-alinlanganan o ipalit sa ano pa mang pagdiriwang. Basta meron tayong the right track of our lives at meron tayong tamang pagpapasya. Once and for all, deal with this kind of the way of life that God wants this life to be. Kaya kung ano mang paanyaya, sige. Kung ano mang pangapagdulog natin, bakit ang hindi? Sa bawat paanyaya ng Diyos na do'y dumudulog, maganda ang kahinatan, maganda ang lahat ng sasagupaing pa rin nating buhay sa mga nating kinabukasan. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, may pinapahayag dito malalim ang hugot. Isa man sa mga unang inanya na hindi makatitikim ng aking handa, sapagkat ang paanyaya ito, kung ito ilalapat natin sa mga Hudyo noong araw, sabi nila, we are the chosen race of God. Sila ang nakatikim ng paghahari ng Diyos. Sila ay mga unang inanyayahan. Bakit ang sila'y magbabago sa kanilang pananaw sa buhay? Once that you have already chosen, it will be at the right track forever in your lives. Di ba? Na ang mga unang paanyaya ng Diyos ay napakahalaga. Ano pat, sa bawat paanyayang sumusunod, mahalaga din yon. Ang mahalaga dito ay tumutugon tayo sa bawat anyaya ng Panginoon sa piging na ito ang larawan ng kanyang paghahari. Sa pagdating din ng panahon na sa wakas ng ating buhay, lalo nating mapapahayag sa Diyos na tayo tunay na mapabilang sa kanyang paghahari. Kaya mula sa digdig na ito, ang paghahari niya ay narito sa piling natin. Ano pat, inihanda rin tayo the greatest feast of the Lord in the life everlasting. Ngayon, ipapahayag natin ang mga bagay na may magandang panukala para sa atin ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at upang lalo natin makita ang nilalandas ng Diyos para sa atin, sapat kanyang paghahari ay ngayon nating ginaganap, ngayon nating pinagsasaluhan hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa, naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Di natin itataas ang lahat ng ating mga kahilingan sa prayers of the faithful na ito na kung ano yung ating saloobin, anong karanasan at anong pamitiin natin sa buhay, lalo-lalo na panalangin para sa ating mga yumao at mga mahal sa buhay. Pagkalooban tayo ng Diyos na kanyang mapagpalang pag-aruga, mapabilang palagian sa piging ng paghahari ng Diyos. Ano pat, yan ang minimiti rin nating makamit sa dulo pa ng buhay nito at sa kabilang buhay, kapiling pa rin natin ang Diyos sa kanyang mabatalang piging. Kaya ang lahat nitong ating dinudulog, ibinati na makamit sa buhay na ito, ipagpapala na nagagaling sa Diyos sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambahana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwas ang sinukob. Sangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagkisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo nagbubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kahit inialhin namin sa iyo ang tinapang bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Pagpapalang handog, mapasa atin nawa tayo kabilang sa paghahari ng Diyos. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapapayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iligyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na kaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig na Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan,
ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pagkinabang upang ang aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang ating pong pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento at ating pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin sa bandang huli. Ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating banal na gawain. Sa aming Ama, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Lahom mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, iahon mo ang mga kaluluwa at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Kayong alis muna sapagkat mayroon po tayong pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar. Salamat po. Celipa Dios Bella premut hostilia Narobur fer auxilium Unitrino que Domino sit sempiter na gloria qui vitam si ne termino nobis donet in patria. Amen.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkalob mo ang lakas sa gitna ng aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng makapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Cantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti habur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praise the eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento
sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.